pampungad na eksena ay nagsisimula sa isang dating US Army Green Beret na nagngangalang John Rambo na isinasailalim sa trabaho sa isang bilangguan. Isang araw, binisita siya ni Colonel Sam Troutman, ang kanyang dating commanding officer, at nagpahayag ng kanyang panghihinayang sa pagpapadala sa kanya sa purgatoryong ito. Sinabi ni Rambo na siya ay nakakita ng mas masahol pa at tila hindi nababahala sa kakilakilabot na sitwasyon. Pagkatapos ay binigyan siya ni Sam ng pagkakataong umalis sa kulungan. Sinabi niya kay Rambo na bagamat opisyal ng tapos na Vietnam War, may mga alalahanin pa rin tungkol sa mga bihag na Amerikano na maaring mabihag pa rin sa Vietnam. Pinahihintulutan ng administrasyong US ang isang patagong ekspedisyon na isinushortlist si Rambo para dito upang kumpirmahin ang mga alingaw-ngaw na ito. Dahil mahilig siya sa aksyon, madaling sumang-ayon ang ating bida. Kasunod nito, dinala si Rambo sa Thailand at pansamantalang ibinalik sa US Army. Doon, nakikilala niya si Marshal Murdoch na namumuno sa operasyon at ang kanyang mga kasama sina Erickson at Leifer na nagtatrabaho bilang mga independenteng kontratista ng militar. Si Rambo ay binigyan ng tungkulin ng Marshal upang makakuha ng photographic na patunay ng isang posibleng bilanggo ng kampo ng digmaan. Gayunpaman, dahil tensyonado ng mga pangyayari sa pagitan ng USA at Vietnam, partikular niyang ipinag-utos sa kanya na huwag magsagawa ng anumang rescue operations o atakihin ng mga puwersa ng kaaway. Kung totoo ang mga ulat, babalik si Rambo kasama ang isang extraction team na magpapalaya sa mga bilanggo ng digmaan. Pinaalam din sa kanya ng Marshal na siya ay makikilala sa kagubatan ng Vietnam ni Cubao, isang informante ng CIA. Ipinaalam ni Sam ni Rambo na hindi siya kumbinsido sa diskarte ng misyon ng Marshal bago siya umalis. Sa susunod na eksena, sumakay si Rambo sa isang sasakyang panghipapawid patungo sa kagubatan ng Vietnam. Ang kanyang parachute ay nakasabit sa pinto ng eroplano habang siya ay papababa sa himpapawid. Sinubukan ni Leifer na putulin ang lubid, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa kabutihang palad, ginamit ni Rambo ang kanyang mabilis na pag-iisip upang gamitin ang kanyang kutsilyo upang palayain ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya inilagay ang karamihan sa kanyang mga tools sa proseso na iniiwan sa kanya ang kanyang mga kutsilyo, busog at mga araw. Bukod pa rito, malayo siya sa orihinal na lokasyon. Sa kabila nito, ginamit pa rin niya ang kanyang kompas na may gamit na kutsilyo para mahanap ang taguan. Di nagtagal, nakita ni Rambo ang isang babae sa kakahuyan at sinunggaban siya sa lalamunan na may patalim dahil may naramdaman siyang banta mula sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakilala niya siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ko, ang kanyang kontak. Pagkatapos ay idedirekta siya ni Ko sa base ng operasyon ng mga lokal na pirata sa ilog, kung saan nakakuha siya ng isang bangka para ihatid sila sa itaas ng ilog. Tinanong ni Ko si Rambo kung paano siya nasangkot sa misyong ito sa kanilang paglalakbay sa bangka. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan at ipinagtapat sa kanya na siya ang napili para sa atas na ito dahil siya ay tinuturing na magastos. Nang magtanong si Rambo tungkol sa background ni Ko, sinabi niya sa kanya na siya ang pumalit sa kanyang ama at naglilingkod sa bansa mula nang mamatay ito. Sinabi rin niya ang kanyang pagnanais na lumipat sa Amerika at mamuhay ng tahimik doon. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta ang dalawa sa isang kalapit na kampo na pinamamahalaan ni Vietnamese Captain Vin. Si Ko ay sinasabihan ni Rambo na manatiling hindi napapansin habang siya ay nag-i-inspeksyon sa kampo. Maingat siyang gumagalaw sa kampo na hindi nakikita ng mga nagbabantay na gwardiya sa kampo. Sa lalong madaling panahon ay nakatagpo siya ng isang nakakagambalang eksena. Isang grupo ng mga POW na pinananatili sa isang maruming hawla na may pinakamasamang kondisyon sa kalusugan. Di nagtagal, natuklasan ni Rambo si Banks, isa pang bilanggo na nakadena sa isang poste na hugis krus. Pinakawalan siya ni Rambo nang walang pag-aalilangan sa kabila ng mahigpit na tagubilin. Kasama ng lahat ng ito, ginagamit niya ang katahimikan upang patayin ang ilang mga gwardya. Kasunod dito, nagpasya si Rambo, Ko at Banks na umatras bago maging alerto ang mga gwardya sa kampo. Nahanap ng isang patrol ang isa sa mga bangkay sa madaling araw ng umaga at agad na pinaalam sa iba pang bahagi ng kampo. Matapos malaman nito, tinipon ni Teniente Tai ang kinatawan ni Vin ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa kakahuyan upang hanapin ang mananalakay. Sa pansamantala, sina Rambo, Ko at Banks ang mga pirata sa kanilang bangka at umalis. Di nagtagal nang magsara ang isang Vietnamese gunboat, ang mga pirata ng ilog ay bumaling sa kanila. Mabilis na nag-react si Rambo. Inilabas ang kanyang mga blade na kasing laki ng bulsa at pinatay ang mga pirata sa kanyang harapan. Agad niyang inagaw ang isang shotgun mula sa patay na pirata at pinapatay ang bawat pirata sa bangka. Ang Ko at Banks ay inihatid sa kaligtasan at ginamit niya ang pagkakataong ito upang malunod ang German gunboat. Sa kabilang banda, naghahanda si Colonel Sam para sa misyon ng pagkuha. Aalis siya sakay ng rescue helicopter kasama sina Erickson at Leifer kapag dumating ang nakatakdang sandali. Di nagtagal nang malapit
malapit na sila sa lugar na pinagtagpuan, natuklasan nila si Rambo at isang POW na inaatake ng mga pwersa ng Vietnam. Natuklasan ni Rambo ang isang bilanggo ng digmaan at ang rescue squad ay tumawag pabalik sa punong tanggapan upang ipaalam sa kanila. Sa kabila ng impormasyong ito, pinangangasiwaan ito ng Marshal at binibigyan ng kupunan ng pahintulot upang tapusin ang pagliligtas. Hinahawakan ng door gunner ang koronel habang tinutukan ng baril kapag sinusubukan niyang suwayin ng utos na pinipilit siyang sundin ito. Bilang resulta, iniwan ng mga tripulante sina Rambo at Bangs na napilitang sumuko habang sumusulong ang grupo ni Ty. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo habang nakaramdam ng malungkot na tingin. Bumalik sa base ng Thailand. Isang galit na Sam ang humarap sa Marshal na inaakusahan ng buong misyon bilang isang mapanlinlang na panlilinlang. Kinikilala ng Marshal na wala siyang intensyon na iligtas ang sinumang POW dahil inuhulaan ng Kongreso na walang mahahanap si Rambo. Kahit noon pa man, sisirain ng Marshal ang anumang photographic proof o pababayaan si Rambo para mamatay. Iniisip ni Sam na ang lahat ay talagang tungkol sa pera pagkatapos marinig ito dahil ang gobyerno ng US ay tumanggi na magbayad ng mga reparasyon sa digmaan sa Vietnam at ang mga Vietnamese ay pinananatili umano ang mga bilanggo ng digmaang Amerikano bilang paghihiganti. Iginiit ni Marshal na dapat lunukin ni Sam ang kanyang pride at bitawan dahil ang sitwasyong pampolitika ay mas komplikado kaysa napagtanto niya. Si Sam gayunpaman ay tumutol at pinayuhan si Marshal na mas mag-alala kay Rambo. Sa susunod na eksena, makikita natin si Rambo na nakatali sa isang pamatok na baka at hubot-hubad na ibinaba sa isang cesspool na lalim ng dibdib na pinamumugaran ng mga linta. Ew. Dumating ang Soviet liaison officer ni Vin, Teniente Colonel Podolsky, at ang kanyang tahimik ngunit makapangyarihang alipores, Sergeant Yushin, napansamantalang nagambala sa paghihirap. Binigyan si V ng gawain na alisin si Rambo mula sa karumihan at ihanda siya para sa pagtatanong ni Podolsky. Ang iba pang mga bilanggo ng digmaan sa hawla ay nakikita ito at alam na ang mga bagay ay malapit ng lumala para sa kanya. Dapat maghatid si Rambo ng mensahe mula kay Podolsky na nagbabala sa base camp ng Thailand na wag nang sumubok pa ng mga rescue. Nang tumanggi si Rambo, kinuryente siya ni Yushin bilang isang malupit na anyo ng pagpapahirap. Ayaw pa rin makipagtulungan ni Rambo kaya hindi pa rin epektibo. Dinala nila si Bangs at nagbanta na dukutin ang kanyang mga mata sa pagsisikap na bigyan siya ng higit pang presyon. Nakakalungkot na nagpasya si Rambo na wag ilagay sa panganib ang buhay ni Bangs. Samantala, pinasok ni Ko ang kampo sa pagbabalat kayo ng isang patotot at palihim na pumasok sa kubo kung saan nakulong si Rambo. Tumawag si Rambo sa kanyang punong tanggapan sa Thailand gamit ang isang lihim na radio code frequency. Sa halip na ihatid ang mensahe ni Podolsky, sinasamantala niya ang pagkakataon upang banta ang Marshal ng paghihiganti. Inatake niya si Yushin habang si Ko ay nagsimulang magpaputok. Pinatay ang ilan sa mga gwardya ng kubo gamit ang base ng mikropono bilang pansamantalang sandata. Ang dalawa ay nagtulungan upang labanan ang kanilang paraan sa labas ng kampo pagkatapos noon. Inaasikaso ni Ko ang mga sugat ni Rambo sa sandaling nasa ligtas na distansya ang mga ito at hiniling sa kanya na isama siya. Pumayag si Rambo at pagkatapos ay mapusok silang naghalikan. Gayunpaman ang kanilang pahinga ay panandalian. Dahil sa lalong madaling panahon ay sinalakay sila ng mga sundalong Vietnamese. Ang kawawang Ko ay pinatay sa pamamagitan ng pagbaril kaagad. Walang awang pinatay ni Furious Rambo ang lahat ng kalaban na sundalo bilang ganti. Saglit siyang humikbi bago ilibing ang katawan ni Ko sa kagubatan. Inipon ni Rambo ang kanyang mga sandata at nag-iisang misyon na wakasin ng hukbong Vietnamese, dala ng galit at pagnanais na gantihan. Sinimulan niyang alisin ang mga sundalong Soviet at Vietnamese na sinugo sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ekspertong mga diskarte sa pagdigmaang gerilya, tulad ng ginawa niya sa unang sumunod na pangyayari. Upang lumikha ng kalituhan sa hanay ng kalaban, gumamit din siya ng mga sumasabog na arrow na nagre-resulta sa pagkamatay ng maraming kaaway na sundalo, kabilang si Captain Vin. Kasunod dito, sadyang pinamumunuan niya ang mga pwersa ng kaaway sa isang malapit na tambo, binuhusan ito ng gasolina at sinunog. Di nagtagal, dumating si Yushin sa kanyang helicopter gunship at naghulog ng bariles na bomba malapit sa kinatatayuan ni Rambo. Upang maiwasang masaktan, sumugod si Rambo sa abot ng kanyang mga kaya at sumisid sa dagat. Mabilis siyang nawala sa dagat habang si Yushin at ang kanyang mga sundalo ay walang habas na bumabaril sa malapit. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Rambo sa ilalim ng chopper at nagtagumpay sa pagsakay.
Sina Rambo at Yushin ay nakipagpunyagi habang papaalis ang helicopter. Si Yushin ang nangunguna at sinimulang sakal si Rambo sa unang ilang segundo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras, ginamit ni Rambo ang kanyang mga diskarte at pinatay si Yushin sa pamamagitan ng paghagis sa kanya mula sa chopper. Ang takot na piloto ay tumalon mula sa helicopter matapos itong makita. Pagkatapos ay kinuha ni Rambo ang control sa chopper at nagsimulang lumipad patungo sa kampo na tinitirhan ng mga nahuli na sundalo. Sinimulan niya gamitin ng mga sandata ng helicopter na nagdudulot ng kaguluhan at malaking pinsala sa kampo. Mabilis nang nilapag ang helicopter. Inilabas ang M60 machine gun na nakalagay dito at sinimulang patayin ang natitirang mga sundalong Vietnamese. Ang mga bilanggo ng digmaan ay dinadala sa chopper pagkatapos na palayain sa kanilang mga kulungan. Samantala, dahan-dahang inabot ng isa sa mga sundalong kaaway na nagpapanggap na patay ang kanyang rifle at nagpaputok sa mga bilanggo ng digmaan na ikinasugat ng isa sa kanila. Tumugon si Rambo sa pamamagitan ng pagpapaputok, agad na pinatay ang sundalo. Sumakay si Rambo at ang mga detenido sa chopper at lumipad sa base camp ng Thai. Nagagalak ang mga bilanggo sa kanilang pagkapanalo. Iniisip na sa wakas ay naligtas na sila. Ang kanilang kaligayahan gayunpaman ay panandalian dahil hinahabol sila ni Lieutenant Colonel Podolsky sa isang Mi-24 helicopter gunship. Ang chopper ay nagsimulang magpaputok sa helicopter ni Rambo. Ang chopper ni Rambo ay tinamaan sa ilang sandali matapos na iwasan ang mga unang pag-atake ng kaaway na nagpapadala ng usok mula sa buntot nito. Agad na gumawa ng diskarte si Rambo bilang tugon dito at nagpeke ng pag-crash sa pamamagitan ng pagdapag sa ilog. Lahat sila ay nagpapanggap na patay sa pagsisikap na linlangin si Teniente Colonel Podolsky. Ang diskarte ay nagtagumpay habang ang koronel ay lumalapit sa nahulog na chopper na walang ingat habang nakangisi. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Rambo ang isang rocket launcher at ginamit ito upang ibagsak ang helicopter ni Podolsky na pinatay ang lahat ng nakasakay. Sa resulta ng matinding digmaang ito, si Rambo at ang mga bilanggo ng digmaan sa wakas ay bumalik sa base camp ng Thailand. Ginamit ni Rambo ang kanyang radyo para hilingin sa control room na maghanda para sa emergency landing habang papalapit sila sa base. Nang marinig ni Marshall ang boses ni Rambo, nagulat siya at umalis ng silid nang hindi nagbibigay ng anumang utos. Si Colonel Sam pagkatapos ay kinuha ang kontrol at binibigyan ng mga sundalo ng utos na gawin ang mga kinakailangang paghahanda. Matapos ligtas na maibaba ang mga detenido mula sa helicopter, kinuha ni Rambo ang nakakabit na M60 machine rifle at sinisingil sa base. Sinisira niya ang high-tech na kagamitan ni Marshall sa pamamagitan ng putok na iniwan ang Mission Control Center sa mga guho. Pagkatapos ay pumunta siya sa cabin ni Marshall at humawak ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sinasabi ni Rambo na mayroon pa rin mga Amerikanong bilanggo ng digmaan na nakakulong sa Vietnam at hinihiling ang kanilang kumpletong pagliligtas. Sa huling eksena, malapit nang umalis si Rambo nang lapitan siya ni Colonel Sam. Sinusubukan niyang kumbinsihin si Rambo na bumalik sa kanyang bahay ngayong malaya na siya. Gayunpaman, tinanggihan ni Rambo ang alok at idiniklara ang kanyang determinasyon na manatili sa Asia. Inamin ng koronel na minamaltrato siya ng kanyang gobyerno. Ngunit nakiusap siya kay Rambo na huwag hamakin ang kanyang bansa bilang resulta. Ang huli ay tumugon, "Hindi ko hinahamak ang aking bansa. Ang gusto ko lang ay mahalin nito ang mga sundalo nito gaya ng pagmamahal ng mga mandirigma nito." Ganon. Nagmarcha si Rambo sa malayo habang pinapanood siya ng kanyang mentor sa mga huling sandali ng pelikula.